Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong post. Facebook reel posted by Trending Now. Isang maikling clip sa preaching ni Senator Joel Villanueva. Full of passion and emotion. Remember Joseph! Tapos may sinisingit, tumatawa si Kiko. Ito, yan si Senator Joel. Insurmountable odds. Remember Joseph. Remember your God. He is alive. Sana all ligtas. Ano ba yan? Isa ba? Na seemingly insurmountable odds. Remember Joseph. Remember your God. He is alive. Sana all ligtas. Isa na. Na seemingly insurmountable odds. Remember Joseph. Remember your God. He is alive. Sana all ligtas. Ang ganda naman ng pagkagawa. So, I don't know kung kailan itong preaching na ito. But in fairness sa kanya, maganda. He's a great preacher. Oh? First time kong marinig na ganyan sa, remember you God! He's alive! Remember Joseph! Yun. Nabanggit niya si Joseph. Bakit hindi siya nakakuha ng leksyon? Alam nyo, ang isa sa pinaka paborito kong biblical hero si Joseph. Every time na binabasa ko doon sa Genesis ba yun? Yeah. Napapaiyak ako. Yung tindi ng faith ni Joseph. Pero mo yan, ibinenta ka ng mga kapatid mo, tapos mag-suffer ka sa isang malayong lugar, nahiwalay ka sa pamilya. Kaya lang, despite yung mga hirap na pinagdaanan ni Joseph, God is with him. Grabe ang presensya ng Diyos sa buhay niya, kaya lahat ng ginagawa niya nagprosper, kaya pinagkatiwalaan siya sa Egypt. Hanggang, yun na, yung testing of his faith. Ano yun? Nung tinukso siya ng asawa ng kanyang amo, si Potiphar ba yun? But he did not give in to sin. Lumayo siya sa, at naikulong na walang kasalanan. Oh. Parang ngayon. Ito, opinion ko lang ito Jingo Estrada. Ang daling bumaliktad, Ligtas na siya. Isang pagbaliktad lang, wala na. Safe. Kaya lang hindi niya ginawa. Dahil mayroon siyang prinsipyo. Wala akong ginawang ganyan. Wala akong siningit. Sabi niya, ikulong niyo ako. Wow. Kaya akala ko, ganon din ang gagawin Villanueva. Kasi sinasabi niya nga, wala siyang ginawa. At nung una, naniniwala ko na wala siyang ginawa. Kasi nga, yung party list nila, tagal ng party list na yan na Citizens Battle Against Corruption. Pinasabi niya na, wala akong flood control din sir. Wala, naniwala ko. Kung wala man pala siyang kasalanan, bakit siya bumaliktad? Para lang magtrabaho? I was not born yesterday.
Kaya ang perception ng nakakarami is paraligtas siya. Kaya nga, sabi ni Kiko pa, I don't know kung tunay yun ha. Sana all ligtas. Oh, balikan natin si Joseph. Nagtiis siya, nakulong. I don't know how many years siyang nakulong. But naging faithful siya sa Panginoon at on the right time, yung God's timing, prinomote siya ng Panginoon, and you know the story. He was, prime minister ba? Second in command the whole of Egypt. At dahil sa faithfulness ni Joseph, nailigtas niya pati ang kanyang pamilya. Wow! What a beautiful story. Sana ganyan din ang mangyari kay Senator Jinggoy. Sana ganyan din ang mangyari kay Senator Marcoleta. Kasi nga inaabangan natin, naghahanda na si Senator Marcoleta na aarestuhin siya at voluntaring mag-surrender. Dahil naniniwala siya na may Diyos na magproprotekta sa kanya. Para bang si Daniel, merong post itong si Kipichu, napakaganda, na pinupuri niya ang pagiging religious man ni Joel Villanueva. But, yung testing of faith, wala. Sabi ni Kipichu, Joel should have been a Daniel in the lion's den. Ano si Daniel? Hindi siya bumigay sa pag-bow down sa mga idols. Sinunod pa rin niya ang paniniwala niya, yung mag-pray pala. Yung ba yun? Yung kay Daniel? Yung mag-pray, pinagbabawal mag-pray sa ibang Diyos kundi doon lang sa image. Hindi siya sumunod. Nag-pray pa rin siya. O anong nangyari? Itinapon siya sa lion's den. At kakainin na siya ng mga gutom na leon. But God saved him from the lion's den. Kaya dapat sana si Joel Villanueva, sabi ni Kipicho, should have been Daniel in the lion's den. But he chose to become the Judas Iscariote. Okay, so I hope history will be very kind to Senator Joel Villanueva itong nangyaring ito sa kanya. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel na ito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Nani ang mataga no gyero. Ayo sir sa imong hinabang labaw sa tanan sa atong Ginoong So mao ni ang balay ni Lolo. So tuluan na kayo siya kay gipang butangan lang og each ka step. Kung muulan so tuluan gyud siya. So luoy gyud siya kung muulan kay gipang sapahan na lang og cellophane. Yan ang balay. Gipang each ka stepan pod. Sa pila na ni katuig ko lang imong balay sa nainani na. 14 na katuig. So 14 years na. So aya pa napulihan og gyero kol. Daw aya pa gyud. So nganong ka aya pa man mapulihan og gyero? Aya pa ipulihan kay na diyan magbagyo, wa pa ni magbagyo na. So Atol pod nga gibagyoan nasuruyan pila na imong edad? 66. So 66 na ka. So na kay mga anak kol. Unong kabok, So anong kabuok? So na duha ang wala magkapamilya. so duha ang wala ka pamilya. So asa imong asawa day? Tuwa sa Cagayan, So nagtrabaho nagtrabaho ang iyang asawa tungod sa ilang kalisod. na may So aya college. pa daw ni may college. mapulihan ang ilang balay nga yero. Kung kalisod ang akong asawa aya pagin makabalay og eksakto kung kay dagi tao nga iyang gitasad nga makatabang sa among mga problema. Sige call kay makatagaan naman ka call so mag-atop na ka.
Makatop na ko. O, makaatop na ka. Kay Dili kapag na gid lupad na kaya katuluan. kaya hinangin. Sige, salamat, Col.